Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Disrugas Pamasaguri Channel, a faith healer o Zumatarder sa ngayong hapon na to. Tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and i-click siya for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdig nag-uumapa o nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give me information. Paano kayo sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, so there is a 10 of Wands, something burden, na may mga bagay na nagbibigay pabigat. No, may mga bagay o obligasyon na maaaring matapos na. No, parang there is a something na mawawakasan na ano man yung bagay na nagbibigay pahirap sa'yo. And there's an Ace of Wands. So magkakaroon ka ng bagong plano, bagong proyekto, bagong trabaho, bagong idea. This is the Queen of Cups, emotional and intelligent. Pagdating sa emosyon, no, mas maging matalino ka. No? Madala ka na, huwag ka padadala ng tensyon. No? Maaring iniinis ka lang, maaring sinusubukan lang yung temper mo. At the same time, there's a Five of Cups. No? May mga part dito na maaring may ma-disappoint ka, maaring there's a realization. No? Maaring may mga bagay na mapagtatanto ka ngayong buwan na to. And of course, there's a chariot with an action moment. Magkakaroon ng changes and development sa situations mo. Ngayong buwan na to, unti-unti na magkakaroon ng pagbabago, kaganapan, paggalaw ng sitwasyon, no? Changes and development. There's a Knight of Wands. Konting tiyaga. No? Continue ka lang kung ano man yung bagay na yung ginagawa. Continue what you're doing. At the same time, there's a Queen of Swords with a 10 of Wands, no? Linisin mo ano man yung bagay na nagbibigay pabigat sa'yo, no? Ano man yung bagay na responsibility o obligasyon, tapusin mo na. Excuse me. And there's a Six of Wands. So there's a victory is yours. Talaga magtatagumpay ka sa lahat ng plano mo. Lahat ng bagay na gusto mo na ma-manifest mo naman. Now there's a brighter idea. No, isang bagay na maaaring magdala sa iyo ng tagumpay. Mayroong kang bagay na iisipin na maaaring magdala sa iyo na para mag-succeed ka, no, sa lahat ng gagawin mo, lalo-lalo na sa larangan mo. There's a Knight of Swords. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, unti-unti na magbabago lahat ng kaganapan sa buhay mo. No, magiging kalmado ka na. And there's an Ace of Pentacles. There's a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na darating. Unti-unti mong mapag-iisipan, mapagtatanto kung bakit nangyari lahat ng bagay na yun, dahil may malaking pera, malaking bagay, oportunidad na papasok sa buhay mo na magpapabago sa estado mo. No? Ito ang bagay na maaring ikapanalo mo. And there's an Eight of Wands na magkakaroon talaga ng double clarification, na magkakaroon ng changes and development. Now, some of you magkakaroon ng travel, no, a lot of communication, transaction, lot of client, customer, no, marami maaaring parating. No, may darating, may pupunta sa'yo, may lalapit sa'yo, maraming bagay na maaaring magdala ng pagkilos, no, at paggalaw. There's a Page of Wands, may magandang balita. At itong magandang balita na to ay matagal mo nang hinihintay na mangyari at maganap. No, matagal mo tong gusto nang mangyari at maganap sa buhay mo. And there's a 10 of Wands, because the Queen of Swords represent with the Hangman. No, baguhin mo na yung perspective mo, baguhin mo na yung pananaw mo sa lahat ng bagay na nakasanayan mo. No, luho, bisyo, ano man yung bagay na nakakasira ng iyong kumbaga pag-manage ng resource of income, no, yung parang maling kaisipan o maling pananaw, no, kailangan mo nang baguhin yon. At the same time, there's a Hermit card, the answer is this here. So, lahat ng bagay na to bibigyan liwanag sa buhay mo, sa situations mo. No, matutuklasan mo lahat ng bagay na to at maaaring unti-unti mo malalaman ano talaga yung pinanggagalingan at maaaring magtatagumpay ka. Matutumbok mo, malalaman mo para magtagumpay ka. And of course, there's the lovers connected with your love life. Pagdating sa pag-ibig, no, kumbaga, sinasabi dito, mabilis kang, kumbaga, mapaamo o maaring marupok ka, no?
mabilis kang kumbaga magtiwala. So kailangan o maaaring kumbaga maraming mga tao sa paligid mo, there's something dramatically actress or actor na magaling magdrama. So kailangan pag-ingatan mo. At the same time, pagdating sa love, no, pag-ingatan nyo ang iyong puso, mabilis kang ma-fall. Diba? Mabilis kang ma-in love. And of course, there's a page of cups na makinig ka sa intuition and gut feeling mo, na may mga vibration dito na mararamdaman mo na kailangan mong iwasan o kailangan wag mong gawin. No? Kasi magkakaroon dito ng realization at the end of the time. So parang bigla mo mapagtatanto na tama ang iniisip mo, tama yung gabay mo, hindi ka nakinig, no? And of course, there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Nagkakaroon ka ng pangmatagalang financial windfall, guys, no? At magtutuloy-tuloy talaga siya. Magiging maganda ang inyong buhay, no? At estado sa buhay. And of course, there's an Ace of Swords with a breakthrough. Some of you magtatagumpay ka. May magandang balita na magdadala sa iyo dyan. Konting tiyaga lang. Continue what you're doing. Lapit mo na para magtagumpay. Ngayon ka ba susuko? No? Ito na yung pamamaraan mo para magtagumpay. Nandito ka na sa chapter na to eh. No? Ngayon ka pa ba mapanghihinaan ng loob? Ngayon ka pa ba tatamarin? Ngayon ka pa ba susuko? It's time. No? Na kailangan maging malakas ka, maging matapang ka, at maging wais ka sa lahat ng bagay na pagdidesisyonan mo. At the same time, there's a King of Wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titingnan yung magiging posibilidad ng mga action and decisions mo. Yung mga maling mga nakasanayan, maling nakaugalian, maling sistema, kailangan ng baguhin yan. No, kasi maaaring yan ang mga bagay na bibigay pabigat sa buhay mo. And there's an Eight of Pentacles, no? Just focus. Mag-focus ka pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. The answer really is here na magkaroon ka ng concentration. Not the same time, there's a temperance with a divine timing, divine intervention, paalala sa'yo. No, yung pagiging marupok at magiging maawain, yan yung maaaring ginagamit, no? Para lokohin ka. So, pag-ingatan mo ang iyong sarili. And there's a Four of Swords. No? Makinig ka sa gut feeling mo, sa iyong intuition. No? Parang, ang nangyayari dito, ginagawa ka na eksena para hindi ka makapagtrabaho. No? Kasi nananaginip ka eh. No? Parang feeling mo pagod ka lagi. Parang feeling mo, mabigat lagi ang yung kalooban, ang yung isipan, ang yung katawan. No? May malaking opportunities dito, pero hinahata ka nitong negative na to. So, let's see. And this is something, the Six of Swords. Transition. Unti-unti ka na raw makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Makakabangon ka na raw. No? At maaaring maliwanagan ka na. At the same time, there's a star card, healing recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng pain, sa lahat ng mga struggles, at may pag-asa na muling mamayagpag ka. At magbabago na ulit ang ikot ng kapalaran sa'yo. Magtiwala ka lang dahil may magandang balita na maaaring lumiwanag dito at magdadala sa'yo ng pagbabago. At kumbaga pang matagalang sitwasyon at pang matagalang kalagayan mo, magiging masagana ka, magiging maganda buhay mo. And even sa relasyon, no, kailangan pangalagaan mo ang iyong sarili. No, kailangan mo baguhin ang mga maling nakagawian at maling nakasanayan. For finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo guys, no. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin natin, no? Tumbukin natin ano mga kaganapan sa buhay mo, ating mga kakagilap. And there's a Ten of Swords. So, see, pagdating sa finances mo, may sumasabotahe. No? Talagang may tumatraidor sa'yo o may taong nananalbay sa'yo para hindi ka makapagpatuloy. No? Para mawala ka sa concentration, mawala ka sa focus. At the same time, there's a Two of Swords. No? Para mahirapan ka mag-decide. No? Para maguluhan ka. No? And there's a there's a Queen of Pentacles na maging mature ka how to manage and control your finances. So, maging mature ka dito. No? Pangalagaan, proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. And there's a King of Pentacles. There's a Queen and King. So, ibig sabihin, there's a divine feminine and divine masculine. No? Connected to with your person. Na maaaring meron dito pagtutulungan at magiging prioritize yung dalawa na person mo. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Don't you worry. There's a harvest moment. No, aanihin mo lahat ng mga bagay na pinaghirapan nyo, lahat ng mga bagay na pinagpaguran nyo, lahat yan makakamtan nyo. No? Maaring may mga bagay dyan na maaring magdala sa'yo ng katuparan. No, so let's see. And of course, there's something that's Seven of Cups. No, there's something na confusion, or maaring may mga bagay na naguguluhan ka, o may mga opportunities na dumapo at dumating sa'yo. Okay, let's see.
What is additional messages about naman tayo sa love life? So, there's a Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. No, paras kayo ng person mo. Ibig sabihin, may gumugulo sa utak nyo. No? May lumilin lang sa inyo, may sumisira ng isipan nyo. No, para mawala kayo sa concentration ng person mo. There's a Five of Swords, no? Na rin nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action and decision. Ibig sabihin to, baka nagkukwento kayo, baka nagbibigay kayo ng information with other people. So, pag-ingatan nyo ang inyong sarili, lalo sa private, no? Na information. Kailangan wag kayong nagkukwento. So, let's see. There's an Ace of Cups. So, there's something in new love coming in. Na may bagong pag-ibig na darating, na maaaring manubalik ang pagmamahal, o maaaring may mga tao na iinggit behind your back. At the same time, there's a Justice card. Don't you worry, there's a karma. Ano man yung bagay na ginagawa sa inyong dalawa ng person nyo, etong buwan na to ay maaaring buwan ng singil, no? Sa lahat ng bagay na nanalbaki o sumira sa inyo. At the same time, there's a Three of Pentacles for collaboration. Mag-ingat kayo sa mga taong nakakasalamuhan nyo. At the same time, there's something heart-to-heart conversation with your person. And there's a Judgment. So, pinapaalalahanan ka talaga na mag-ingat po kayo sa mga taong nakakahalubilo nyo. Yung mga taong nakakausap nyo. No? And of course, pagdating sa kalusugan nyo, there's a Two of Cups, no? There's a partnership. Mag-ingat po kayo sa mga pagtanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No? Yung pagbili-bili ng pagkain na galing sa labas, no? Yung lutong pagkain. Mag-ingat po tayo, kailangan selyado. No? And of course, there's a 7-1 protection. No? Kailangan nyo proteksyonan ang inyong sarili. Maring sinasalbahi din kayo, binibigyan kayo ng karamdaman. And of course, there's a Knight of Pentacles, maging secure kayo sa sarili nyo. Pangalagaan nyo ang inyong sarili. No, some of you mahilig tumanggap ng bigay, no? Meron ako na sense dito na milk tea, coffee, no, inumin na laging ino-offer sa inyo. Or kape. And there's a Wheel of Fortune with a turning back. No, huwag ka mag-alala. Talaga pinapakita dito na there's something, what goes around comes around. No, there's a karma. No? Maaring maniningil na ang karma. At talaga ipapakita dito, there's a harvest time. So talagang ipinabahagi dito na sino man trumaydbor, sino man yung taong na nakita talaga sumalbay sa inyo, huwag ka mag-alala. Babalik sa kanila what they deserve. And of course, there's a Devil card. Diba? Tulad na sinasabi ko sa inyo, meron talagang sumasalbay sa inyo. Hindi lang sa kalusugan, sa lahat ng aspeto. Sa love life, sa career, and finances mo. And of course, there's the Knight of Wands for slow and steady. Huwag ka mag-alala, unti-unti na yan nila nararamdaman. No, yung balik. No, unti-unti nila nararanasan yung karma. So, let's see what is additional messages with an angel spirit, with a magical fire messages, advices, and requests, a pick card, yes or no. So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo, guys, no, with the magical fire messages, advices for you. Okay, guys, so there is a let go. Na may mga bagay talaga na kailangan mo na i-let go. Pakawalan, bitawan, i-surrender, no? And of course, there's a your wishes granted. Wow, matutupad yung mga pangarap mo. Tulad ng sinasabi ko kanina, talagang may mga bagay na talagang para sa'yo. And there's a spiritual teacher. Kailangan mo lang na albularyo yung tutulong sa'yo, no? Para basagin to at para bumalik sa taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Or proteksyonin yung sarili mo at tayaan mong bumalik sa kanila what they deserve. Ganun yun. So, the more na wala ka pang protection at suot-suot, no? Talagang papasok pa rin sa'yo yan. Mararamdaman mo pa rin talaga yan. So, kailangan mo proteksyonin yung sarili mo para hayaan mo yung karma na yung gumanti para sa'yo. For Yin and Yang Oracle card. So, there's a trouble, guys. And communication coming in. Maraming communication, there's a lot of trouble coming in, and there's a separation. Some of you, meron talaga dito naghiwalay, or meron talagang pinagbuklod, o talaga ay pinaghiwalay talaga, at meron din pagbubuklo din ng tadhana. No, yung minsan na naghiwalay, pero matagal nyo nang gustong makasama ang isa't isa, ganan. Some of you, long distance relationship lang pala ang atake, no? And there's a delays. Some of you, nakakaranas ka talaga ng delays and cancellation sa mga transaction, diba? There's a delay. And there's a rise. No, you're also Scorpio. Rise from the ashes with a rise. Diba? Rise from the ashes. There's a transformation. No, with a butterfly. No, maaaring mag-develop na. No, mag-develop na magkaroon ng something evolutions. And there's a brother. No? There's a brother na maaaring connected sa'yo. So, let's see what is the synchronicities represent what. And there's a storm. No, meron talagang unos at pagsubok pagdating sa relationship.
No, at the same time, there's an insecurities. No, may mga kanya-kanya insecurities kaya parang nangangamba ka, natatakot ka, nahihiya ka. So, kailangan mo i-boost yung confidence mo. No, alisin mo yung inggit, no, sa sarili mo. May mga kanya-kanya tayong inggit, pero kumbaga, gawin mong inspiration yon or motivations. Let's see what is Archangel Michael messages. And there is a prayer will help you for your situation. No, kailangan mo talaga magdasal dito kasi isang bagay ito makakatulong para makaalis ka sa situations na to. So, let's see what is the Jesus loving quote said. I will not leave you comfortless, I will come to you. So, see, hindi kayo iwan ng ating Panginoon na luhaan or may iwan dyan sa kasadlakan, bagkos bibigyan ka ng instrumento para matulungan ka, para makalaya ka sa sitwasyon. Kaya may spiritual teacher eh. So, let's see what is an angel's number represent what? An angel's number represent what? And there is a 1414 with a light up. Focus on your need, desires, and habits. Everything is more accessible with a light attitude. You will be blessed with a new opportunities, a new friend or addition to your family. Good vibes will speed up from the process. Bibilis na takbo ng sitwasyon, tutukan mo ano ba talaga yung priorities mo, ano ba talaga mas kailangan mo, yun ang kailangan ang ipasok mo sa isip mo. No? So let's see what is the Money Move Oracle deck. And there's a success. Talagang magtatagumpay ka. No, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. You are on the right track. No? Choosing the right directions and actively overcoming difficulties. Sa likod ng mga pagsubok, no, mananatili kang tagumpay. At talagang ibabangon ka with a rise, aangat ka, no, mas talaga mamamayagpag ka, kumapit ka. What is the clarifying for a love situation? A clarifying for a love situation? Frozen heart. Empathy and warm melts barrier for true connections. Diba, parang sinasabi dito, kailangan maging kalmado ka, no? Maging panatag ka muna for a meantime, no? Pangalagaan mo muna, i-preserve mo muna yung pagmamahal or yung sarili mo, no? Sa isang taong para sa'yo talaga. Yung totoong connection na totoong nagmamahal sa'yo. Huwag hindi pilit, hindi sapilitan, no? Darating yung araw na may taong magmamahal sa'yo ng lubusan. What is a shadow work represent what? Kung itong tao na to ay dumating na, go for it, ilaban mo, mahalin mo. Kung itong tao na to ay hindi pa dumarating, just wait for a moment, wag mong madalin, wag mong hanapin kusa yan darating. And of course, there's a shadow work represent with no boundaries. Respect and self-care limits, no? Sinasabi dito, magkaroon ka na sa respeto sa sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, no? At itong bagay na to magdadala sa'yo ng magandang sitwasyon. No? Kailangan mo ng healthy lifestyle or healthy boundaries. What is the additional messages with what lies beneath with the future? From what lies beneath with the future? And there's a private relationship. Even sa relasyon, mas maging private na lang. Kasi, ang nangyayari dito, lapitin kayo ng inggitera. No? And there's a check yourself. No? Tignan nyo rin ang inyong sarili. No? Kung okay ka pa ba? Kung kaya pa ba? What is the clarifying for a life situation? And there's an on-demand. Be compassionate and kind to yourself as you heal your heart. So see, kailangan na, kumbaga, pangalagaan mo kung ano yung puso mo, no? Maging mabuti ka sa lahat ng bagay at sa sarili mo, no? Huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na hindi pa. Hayaan mong tuluyan ang humilomang yung puso hanggang sa dumating yung taong karapat-dapat para sa'yo. What is the part of the light represent what? No, huwag mong madaliin. Kung galing ka sa heartbreak, no, galing ka sa kumbaga, betrayal, for a meantime, enjoy mo muna yung sarili mo. What is the part of the life? There is a decision making. So, kailangan mo talaga mag-desisyon. No? I choose positive energy, light, and calm in every situation. I choose happiness regardless of the challenges I face. I release fear and trust the divine, sharing my thoughts with God and knowing that I am guided to make the best choice of my life. So see, kung magagawa ka ng desisyon na
makakatulong for you, no? Na maging maganda ang sitwasyon, maging magandang kalalabasan. Basta, sinasabi sa'yo dito, napiliin mo ang bagay na magpapasaya sa'yo, no? Marami mang pagsubok, marami mang pinagdaanan, pero mananatili kang may ngiti sa iyong labi. No? So guys, let's see what is additional messages with a pick of card, yes or no. Let's watch this. Okay, we're back. So, nandito tayo guys, no, with a pick a card, yes or no. So, before anything else guys, no, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, at mag-iisip ka ng tanong kung ano yung magiging questions mo. At the same time, pipili ka na magiging sagot mo. 1, 2, or 3 ang pipiliin mo. Comment down below kung ano number na pili mo at magiging sagot yun sa reading mo. Sa tanong mo, sorry. So, yun yung magiging sagot sa tanong mo. So guys, maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga solid subscribers and followers natin, sa mga bagong subscribers, and of course sa mga bagong followers, maraming salamat po. And sa mga silent viewers, thank you so much din po. And pasensya na po kung bihira tayo makapag-upload ha. So gawa ng may mga pasyente tayo, no? At may mga private reading din po tayo, no? Online. No, we have also walk-in client po tayo, yung mga pasyente po, no, na nagpapagamot every Thursday lang po ang gamutan natin. Now, if you want to book a reservation for time slot, just let me know po. At the same time, ganun din ang ating private reading po. Online po lang po siya. So, magpabook po kayo ng appointment para malaman natin mga nangyayari sa buhay mo, no? Kung paano natin matutuldukan, paano natin matutulungan kayo. So, let's see. What is a yes or no? Pick a card. Let's and watch that. Let's start with the number 1. And there's a yes. Glowing result clarity, seeing the whole picture. No, talagang may paglago na resulta. No, talagang sisibol ang panibagong pag-asa. Mas maliwanag at mas magiging maganda ang buong eksena. No? Talagang sakop na sakop ang paglago. Number 2, there's a yes. No? Walk before you run, fresh outlook, baby step, no? Kumbaga sinasabi dito, konting hakbang, maging mahinahon ka, gabayan mo, gamayan mo, huwag kang magmadali, no? The more na nagmamadali ka, magkakamali ka, there's a yes na maaaring magiging matagumpay ka. Kung pagmamasdan mo at magiging kalmado ka sa bawat gagawin mo at makikinig ka sa iyong mga gabay. So, number 3, there's a no. Like oil and water separates drift apart. So, tulad ng langis sa tubig, kung hindi ka dapat tong tao na to para sa'yo, aalisin siya. No, hindi pwedeng pagsamahin ng bagay na to kasi tuluyang masisira at hindi magiging maganda ang resulta. So, guys, this is a monthly gabay for the month of October 2025 for the sign of Scorpio. Scorpio. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap, because don't forget to like and subscribe my channel and hit ko siya for more videos update ko. Maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo na ang skip ng ads away. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po yung si Darex video. Bye bye and babush.